Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Nagbabalik po tayo. Isa na namang episode ang ating tatalakayin ngayon. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung sino ang susunod na makakalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. May idea ba kayo mga ka-DJ? Pero bago natin talakayan, unang-una nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bumate sa atin DJ Master dahil finally natanggap na natin ang ating first ever salary po sa YouTube. Ito lang nakaraang October 3. Maraming salamat sa lahat ng mga bumate, sumuporta at naniwala sa ating channel na Asasina TV. Takan po natin. Of course, to my 5,698 subscribers, papunta na tayo sa 5,700 rather, yan po. Kaya palakpakan natin ating mga subscribers. Yan, ayun, may pumapalakpak ang aking anak sa likod. Ating, yan ang ating isa sa sumusuporta sa atin. Yun po. So, balik tayo sa ating pag-uusapan. Ayun nga, ang ating pag-uusapan ngayon sa episode nito ay kung sino ang susunod na makakalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, na sinasabi po na pinaplansya na po at ang kanyang posibleng pagbabalik uli na sa kanyang sa ring ay lalaban siya this coming January or February po. Ayan po, yun ang ating nakalap na impormasyon. So may idea ba kayo? Actually kasi kung titingnan natin yung may mga parang ano ba to, bulong-bulungan na yung si Juan Manuel Marquez daw ay posibleng makalaban pa uli ni Manny Pacquiao. Pero sa totoo lang po, nga po, nagsalita na si Juan Manuel Marquez na hindi niya na ipagpapalit yung karangalan na kanya natanggap nung tinalo niya nga si Manny Pacquiao nung kanilang laban yung pang-apat na kung saan ay na-knockout niya ang ating pambansang kamao na sinasabi nga lucky punch na hindi niya ipagpapalit yung pera dun sa karangalan na kanyang natamo. Pero ayaw lang mabawian. So, isasantabi na natin yun. At pagdating naman kay Manny Mayweather Jr., malabo pa rin kasi sa ngayon siya ay officially retired na po. Maliban na lang kung babalik po si Mayweather. May chance po na muling magkaharap si Manny Pacquiao. Meron din akong nabasa na posible raw yung exhibition match lang. Pero palagi ko hindi interesado si Manny Pacquiao. Ang gusto niya talaga yung talagang totoong laban, no? So, kaya pagdating naman kay Gervonta Tank Davis naman po, meron siyang nalalapit na exhibition match between kay Jake Paul, kaya malabo na rin si Davis. At ang pinakamalapit na pwedeng makakalaban ng ating pambansang kamao, ayan na lang siguro, pinaplansya na po ayon kay sa Sir Gibbons, yan ang kanyang manager, ay itong walang iba kundi si Rolando Romero. Yan, si Rolly Romero po, nakasalukuyang ano po yan, WBA welterweight champion. Yan, ayan. So kilalanin natin to si Rolly Romero. Sino nga ba itong si Rolly Romero, mga ka-DJ, no? Para magkaroon kayo ng idea yung posibleng makakalaban ng ating pambansang kamao. Ayon sa ating na-research po, si Rolando Florencio Romero Moreno, yung haba ng kanyang pangalan, no? Siya ay pinanganak noong October 14, 1995, known as Rolly Romero, is an American professional boxer. He is a world champion in 2 weight classes, having held World Boxing Association welterweight title since August 2025, and previously the WBA super lightweight title from 2023 to 2024 po. Ayan po ang kanyang background at ang kanyang statistics po. Ayun nga po ang kanyang weight, nanggaling siya sa light welterweight at kasalukuyan na siya po ay lumalaban sa welterweight division. Meron siyang tangkad na 5 feet and 7 inches. Hindi nagkakalayo sa ibang sukat 5'8", pero hindi ganoon katangkaran kumpara sa mga iba pang nakakalaban ng ating pambansang kamao. Meron siyang reach, yung haba ng kamay na 68 inches. Ang kanyang stance ay orthodox. Meron siyang boxing record na total fights na 19, hindi pa ganoon karami. Ang kanyang panalo po with 17 wins and wins by knockout ay 13. At meron siyang 2 talo. Ayan po.
So ito po ang kanyang boxing record po. Yan. Ngayon, ang kanyang ilan sa kanyang mga notable aspects o notable fights ni Rolly Romero. Si Rolly Romero po ay include his in the WBA welterweight title win over Ryan Garcia. Yung tinalo niya po just recently si Ryan Garcia, his outspoken personality, a controversial WBA lightweight title win with a Gervonta Davis knockout loss. Natalo naman siya kay Gervonta Davis nga, na knockout siya. And then he moved up in weight classes. Yun, nagpabigat siya, pumunta siya sa welterweight. His signature attribute is his devastating punching power, though he sometimes struggles with technique and fighting IQ. Ayun kanyang mga weakness, yung kanyang sinasabi nilang technique o fighting IQ. So ilan sa kanyang mga key achievements and wins, ito nga po inabanggit nga natin kay Ryan Garcia, no? Isang malaking upset po. Romero upset Ryan Garcia in May 2025 with a unanimous decision. Though napabagsak niya si Ryan Garcia nung round 2, no, with a left hook po. Yan, kanilang laban sa welterweight title. At ito po, merong controversial TKO o Barroso. Yan po, no. Ito yung naging controversial na kung saan ay nanalo si Rolly Romero dahil hininto itong laban kay Barroso, no. He won the WBA regular junior welterweight title with a controversial 9th round TKO win over Ismael Barroso with some questioning stoppage. Ayun, napanood natin yan. Talagang biglang hininto. Nagtataka rin ako. At ayon sa ng mga judges ay lamang itong si Barroso pero tinigil po. Yun po, yung isang controversial nga po. Yun nga po. Ito nga mga ka-DJ, yung controversial na naging panalo. Yan, tinamaan si Rolly Romero dyan, bumagsak. Kita nyo naman, solid yung tumama, yan. Yung weakness nito mahina sa panga yun. So tinuloy yung laban, yun. Na-save by the bell siya ngayon, nakabawi siya dito. Actually, tulak nga yun no? Hindi naman tumama pero may tulak yun May tulak. Pero tinamaan niya pero may tulak. Tapos binilangan ng referee. Ito po, malakas pa lamang dito sa scorecard. Itong kalaban ni Rolly Romero yun, tapos biglang hininto na lang. Kaya controversial po to yan. Kaya, okay, kung saan nakuha niya rito yung vacant WBA super lightweight world title. Yan. Okay, ang kanyang strengths po, analyze natin mga ka-DJ. Power, Romero possesses significant power which is considered his hardest punch in the 140 pound division and below. Hindi naman may tatanggi talaga may lakas to si Rolly Romero, no? Entertaining style, he's aggressive and sometimes unorthodox style combined with his knockout power makes for exciting fights. Sugod na sugod kaya nga yung nakalaban si Davis nasa lubong siya yan. So ang kanyang weakness nga ito nga, sabi rito weaknesses and setbacks in nga kay Davis knockout, his only professional loss was a 6th round TKO to Gervonta Davis. Na TKO, technical knockout siya sa 6th round kay Gervonta Davis noong 2022. Okay? Ito, yung mga controversy, no? Personality and controversy, outspoken. Romero is known for being one of boxing's most outspoken personalities. Madaldal to, no? Alam niyo naman mga foreigner, particular mga Amerikano, talaga medyo mabunga nga po yung mga yan, no? Unorthodox career path. He had a relatively late start to professional boxing with a limited amateur background. So, limited lang kanya naging experience sa amateur. Focus on future. After the Garcia win, he expressed a strong desire to unify the welterweight division and fight the other champion. Ayan po si Rolly Romero. Kasi ang nangyari po dito, si Terence Crawford nga umakyat na sa super welterweight, kaya yun na bakante po. Una interim lang to si Rolly Romero mga ka-DJ. WBA yung regular belt lang, kaya lang nung binakante na ni Terence Crawford yun, naging ano na siya,
WBA welterweight champion na po. Ayun na po, foot paste na po. So ayan po mga ka-DJ ang background ni Rolly Romero po. Kaya sa palagay nyo mga ka-DJ, mag-comment po kayo kung sa tingin nyo no, may chance ba na talunin ang ating pambansang kamao, no? I-analyze natin yan sa mga susunod pang episode natin. Titignan natin yung power, kukumpara natin power ni Pacquiao, yung speed, experience, ring IQ, footwork, yung syempre yung strong desire na manalo, yung hunger. Titignan natin yan sa mga susunod. So ayan po mga ka-DJ, at least sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung sino yung malamang ang susunod na mga kalaban ng ating pambansang kamao. Ito po ang pinakamalapit at pinaplansya na po ng kanyang manager na si Gibbons, at naghihintay na lang tayo ng official na announcement kung talagang ito na ang kanyang makakalaban, at posible po kung di sa January, sa February po ang laban na to magaganap po. Ayun lang po mga ka-DJ. Yun, baka may mga comments po kayo, may mga suggestions or may mga reaction kayo, feel free po, wala problema. Open po tayo rito, basta wala lang po mura mga ka-DJ, kasi may pa nagmumura. Hindi natin matanggap yan mga ka-DJ. Yun po, siguro dito na natin tatapusin ang ating vlog nito. At nais kong magpasalamat siguro siyempre sa mga ilan natin mga supporters. Unang-una aking family, yan, sila aking dalawang anak, si Lovely Daphne Azucena, si Christian J. Azucena. Yan, sa ating may bahay, si Madam Joanna Paulita Azucena, mga katrabaho niya. Tsaka sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, yan po. Sa dalawang magkapatid na si Mark S. Cotillon and John Mark S. Cotillon, sana tama ko yan. Maraming salamat. Ito yung mga masugid nating sumusuporta sa atin. At yung mga kaibigan natin dyan sa Breezy Hotel sa Tagaytay. Dyan sila Ate Norly, sila Mean, sila Kuya Lito, yung mga kasama mo dyan. Ayun lang no mga ka-DJ. Meron pa ba? Sa pinsan ko kay Pinka Navarro, ayan, kay Eric Onya, lagi sumusuporta, kay Ma'am De La Cruz, of course kay Nanay Raquel, yan, talagang walang sawang sumusuporta sa atin. Sa aking mother, si Mama Lydia, ayan, sana yung lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Siguro dito natin tatapusin, no? Meron pa ba? Sa aking mga estudyante, yan, dati ko estudyante, kay Brian Clavicilla, lagi na nakasuporta sa atin. Yan, kay Spencer, sa mga estudyante ko ngayon, hindi ko na kayo may isa, yun. So dito na natin tatapusin siguro ang ating vlog nito. Sana po nagustuhan nyo at abangan nyo mga susunod pang episode na tatalakayin natin. Yan tungkol sa laban ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao, at si Rolly Romero. So pansamantalang papaalam po si DJ Master, nagsasabing laban lang. God bless you all. See you in my next vlog. Bye.